Sa paggising ni Jake ay natagpuan niya ang sarili sa isang lugar ng Mexico, wala siyang maalala sa kung sino siya at kung paano siya napunta roon. Naramdaman niya ang sakit dahil sa tama ng bala at nakita ang isang larawan ng babaeng hindi niya nakikilala. Sa kanyang kamay ay nakakabit ang hindi rin niya maipaliwanag na bagay, sinubukan niyang tanggalin ito, ngunit hindi niya magawa. Hindi nagtagal ay dumating ang tatlong cowboy at inakala ng mga itong isang masamang tao si Jake. Sinubukan siyang hulihin ng tatlo, subalit hindi inaasahan ng mga ito kung gaano kalakas at kabilis kumilos si Jake. Kinuha ni Jake ang mga gamit ng cowboy at sumakay sa kabayo upang tumungo sa bayan kasama ang isang aso. Ang napuntahan niyang bayan ay tila wala nang nakatira at ang mga tao roon ay wala nang pag-asa sa buhay. Naghanap si Jake ng makakatulong sa kanyang sugat kaya't pinasok niya ang isang bahay. Ngunit tinutukan siya ng may-ari ng bahay na si Mecham na isang preacher. Napagtanto ni Mecham na walang maalala si Jake sa kanyang nakaraan at kailangan nito ng tulong dahil sa tama ng bala kaya't ginawa ng preacher ang nararapat. Dito ay pinaliwanag ni Mecham na ang bayang iyon ay dating minahan ng ginto. Subalit hindi nagtagal ay naubos ang ginto kaya't nagsialisan na rin ang mga tao. Naputol ang kanilang pag-uusap nang marinig ang isang putok ng baril. Sa labas ay makikitang nanggulo si Percy, isang barumbadong binata na ang ama ay may-ari ng bayang iyon. Isang negosyanteng si Doc ang umawat sa ginagawa ni Percy dahil wala na itong ginawang maganda sa kanilang lugar. Lumabas ang asawa ni Doc na si Maria upang awatin ang kanyang asawa dahil maaaring ikapahamak nito ang pagbangga kay Percy. Ngunit nagalit na si Percy at babarilin na nito si Doc nang biglang magsalita si Mecham upang palamigin ang sitwasyon. Imbes na magpaawat ay humingi ng pera si Percy sa mga tao roon bilang kapalit ng buhay ni Doc. Lumabas na rin si Jake at hindi niya nagustuhan ang nakita. Lumapit si Percy ngunit isang suntok lamang ni Jake ay bumagsak na ito. Naagaw ng pangyayaring ito ang atensyon ng babaeng si Ella na kanina pa nakatingin sa kanila. Pinaputok ni Percy ang kanyang baril bilang babala, ngunit aksidente nitong tinamaan ang isang lalaki. Dahil dito ay dumating na ang pulis na si Tag upang hulihin si Percy. Ang ama ni Percy ay malawak ang impluensya, kaya't binalaan ng lalaking si Nat ang pulis na malaking gulo kapag hinuli nito si Percy. Ngunit walang magagawa si Tag kundi pairalin ang batas, lalo pa at tauhan niya ang lalaking tinamaan. Sa kabilang dako isang grupo ng mga nag-aalaga ng hayop ang nakakita ng isang bagay na bumagsak mula sa kalangitan. Isang lalaki lamang ang nakaligtas dahil umalis ito sa grupo nang mangyari ang pagsabog. Ikinulong ni Tag si Percy at doon ay nakita niya ang wanted poster na si Jake ang nasa larawan. Walang kaalam-alam si Jake na isa siyang wanted, ngunit unti-unti nang bumabalik ang kanyang alaala nang pumasok siya sa isang salon. Lumapit si Ella dahil tila kilala nito ang may-ari ng kanyang bracelet. Ngunit bago pa makapag-usap ang dalawa ay pumasok na sina Tag kasama ng kanyang mga tauhan upang hulihin si Jake. Ilang segundo lamang ang lumipas ay napatay ni Jake ang mga pulis na nais siyang hulihin. Papatayin na rin sana niya si Tag ngunit dumating ang apo ni Tajer na si Emmett at napigilan nito ang masamang mangyayari. Hinataw ni Ella si Jake at habang nawawalan siya ng malay ay bumabalik sa kanyang isipan ang mga nakaraan. Ang babaeng nasa larawan ay si Alicia at nakita rin niya ang isang lumang bahay. Sa paggising ni Jake ay nasa kulungan na siya kasama ang napakainay na si Percy. Nagalit si Jake kaya't isang suntok ang tinanggap ni Percy na nagpatulog sa kanya. Samantala ang ama ni Percy na si Woodrow ay iniimbestigahan ang lalaking nakaligtas sa pagsabog. Paliwanag ng lalaki na nakakita sila ng napakalakas na liwanag at may umataki sa kanila, bagay na hindi pinaniwalaan ni Woodrow. Dumating sina't dala ang balita tungkol sa nangyari kay Percy at ang pagdating ni Jake sa bayan. Nagmadaling umalis si Woodrow habang naghahanda naman si Tag na dalhin sa marshal si Jake. Ang kasong kakaharapin ni Jake ay tungkol sa arson, pagnanakaw at pagpatay kay Alicia. Nagulat si Jake nang marinig na pinatay niya si Alicia, ngunit may kung ano sa kanyang damdamin na nagsasabing mahal niya ang babae. Habang nasa kulungan kasama si Percy ay muling nilapitan ni Ella si Jake. Humingi ng tawad si Ella noong hinataw niya si Jake, ngunit ayon sa babae ay ito ang dapat niyang gawin. Samantala hindi naman nagustuhan ni Emmett na aalis na agad ang kanyang lolo at maiiwan siyang mag-isa sa bahay. Bago umalis si Tag ay dumating si Woodrow kasama ang mga tauhan nito. Iniutos ni Woodrow na palayain si Percy at pinagbintangan si Jake na nagnakaw ng kanyang mga ginto. Isang kakaibang pangyayari ang kanilang nasaksihan nang magliwanag ang kalangitan at nagsimulang tumunog ang bracelet ni Jake. Nang kanilang lapitan ay dito nila nakitang ang liwanag ay mula sa isang spaceship ng alien. Nagkagulo ang mga tao sa bayan nang pasabugin ng spaceship ang mga bahay. Kanya-kanyang takbuhan ang mga tao, ngunit ang mga alien ay hindi lamang naroroon upang manira kundi upang kumuha ng mga tao. Ang unang nakuha ay si Tag at Maria habang nagmadali namang hinanap ni Ella si Emmett. Tinamaan ang kinaroroonan ni Jake at Percy kaya't nahirapan silang makalabas.
Ngunit bago pa makatakas ay na-activate ang bracelet ni Jake. Isang malakas na enerhiya ang lumabas dito na sumira sa pintuan. Labis na natakot si Percy at bago pa ito makatakbo ay nakuha na siya ng mga alien. Nagawang pasabugin ni Jake ang isang spaceship kaya't napilitan ang iba pang alien na umatras. Maingat na nilapitan ni Jake at Woodrow ang bumagsak na spaceship ngunit walang nakasakay doon. Ang mga tao ay natakot at naguluhan kaya't ang kanilang usap-usapan ay mga halimaw ang kanilang nakita. Isang malakas na sigaw ang umagaw sa pansin ng lahat. Mula sa isang bahay ay kinuha pala ang isang lalaki kaya't agad nilang sinundan. Pumayag na sumama si Woodrow ngunit nais nitong sumama si Jake dahil nakita niya ang magagawa ng bracelet. Hindi pumayag si Jake kaya't sinuntok siya ni Woodrow. Gumanti si Jake at iniwan na lamang si Woodrow. Kinaumagahan ay napansin ni Jake na sinusundan siya ni Ella. Nais malaman ni Jake ang dahilan ng babae, kaya't sinabi nitong kinuha rin ng mga alien ang kanyang mga tauhan at matagal na niyang hinahanap ang mga ito. Dagdag pa si Ella na maaari silang magtulungang hanapin ang mga alien, ngunit hindi pumayag si Jake at umalis na lamang. Sa paglalakbay ni Jake ay napadaan siya sa isang pamilyar na bahay at tila may koneksyon ito sa nakaraan niya at ni Alicia. May naalala rin siya tungkol sa ninakaw na ginto at ang nakakatakot na liwanag mula sa langit na kumuha kay Alicia at sa ginto. Lahat ng mga ito ay totoong pangyayari at ngayon ay kailangan niyang hanapin si Alicia. Sa kabilang dako ay tinipon naman ni Woodrow ang kanyang mga tauhan, kasama si Doc, Ella, Emmett at ilan pang kalalakihan. Naabutan ng mga ito si Jake na sa oras na iyon ay napagtantong kailangan niya ng tulong upang mahanap si Alicia. Kinagabihan ay nakita nila ang hindi akalain sa tunay na buhay, isang napakalaking spaceship ang kanilang nakita sa gitna ng disyerto. Napag-usapan nila kung kailangan nilang sabihin ito sa gobyerno, ngunit hindi pumayag si Woodrow dahil may mapait itong karanasan noong siya ay isa pang kolonel. Nag-aral kung paano bumaril si Doc habang nais namang linisan ni Jake ang kanyang mga sugat. Sinabi ni Ella na mahalaga ang mga naalala ni Jake sa nakaraan upang mahanap nila ang mga alien. Sa oras na yun ay umilaw ang bracelet ni Jake kaya't nagtakbuhan ang mga daga. Bumalik na pala ang mga alien at sa bilis ng pagkilos ng mga ito ay agad namatay ang ilang tauhan ni Woodrow. Narinig ni Emmett na tumahol ang mga aso kaya't nais niyang tingnan kung anong nakikita ng mga hayop at doon ay nakita niya ang isang alien. Labis na natakot si Emmett kaya't nalaglag niya ang patalim na binigay ni Woodrow. Lumapit ang alien buti na lamang at dumating si Meacham at pinaputukan ang alien, ngunit walang nagawa ang mga bala sa kalaban. Pinagbalingan ng alien si Meacham at kahit ang baril ni Jake ay hindi rin tumatalab sa alien. Ngunit nang gamitin ni Jake ang bracelet ay kumaripas ng takbo ang kalaban. Nagmadaling nilapitan ni Jake si Meacham, ngunit huli na ang lahat at tuluyan nang namatay ang creature sa kanyang mga kamay. Sumunod na araw ay hinanap ni Emmett ang kanyang aso, subalit hindi nila ito mahagilap. Samantala kaunting tauhan na lamang ni Woodrow ang natitira kasama na si Jake. Sa kabila ng panghihina ng kanilang loob ay pinagpatuloy ng grupo ang paghahanap sa mga alien. Habang naglalakbay ay ikinuwento ni Woodrow kay Emmett ang unang beses niyang pumatay ng tao at binalaan ang bata na huwag magdadalawang isip kapag siya'y nasa laban. Hindi nagtagal ay nakakita sila ng bakas ng paa patungo sa isang kanyon. Kanila na itong sisiyasatin nang biglang harangin sila ng isang grupo ng mga cowboy. Nagulat ang lahat dahil nang makita ng mga cowboy si Jake ay agad naging mabuti ang pagtrato ng mga ito sa grupo. Si Jake pala ang dating leader ng mga ito at pinangunahan niya hanggang sa pagnanakaw ng ginto. Ang katunayan ay hindi maalala ni Jake ang sinasabi ng mga ito, ngunit nagpanggap na lamang siya at iniutos na dalhin sila sa kanilang kampo. Sinubukang kumbinsihin ni Jake ang dati niyang grupo na sumama sa kanila, subalit ang kasalukuyang leader na si Dolan ay hindi sumang-ayon dahil sa pag-iwan ni Jake noon sa kanila upang kunin ang isang ginto para sa babaeng kanyang minamahal. Pinilit hanggang si Jake na ibunyag kung saan niya itinago ang ginto kaya't muling na-activate ang kanyang bracelet. Tinamaan si Dolan kaya't napilitan ang mga kasamahan nito na bitawan ang mga armas dahilan upang makatakas sila. Hinabol pa rin sila hanggang ngunit nang makarating sa gitna ng disyerto ay biglang dumating ang mga alien. Isang spaceship ang kumuha kay Ella. Nakita ito ni Jake kaya't agad siyang sumunod. Nagawa niyang maabutan ang spaceship at gamit ang kanyang bracelet ay pinabagsak niya ito sa isang ilog. Inakala ni Ella at Jake na nakaligtas na sila nang biglang lumitaw ang alien na sakay ng spaceship. Nagawang patayin ni Jake ang alien, subalit malaking sugat ang tinamo ni Ella mula sa atake ng alien. Masama ang lagay ni Ella dahil sa sugat kaya't nagmadaling dinala ito ni Jake sa grupo. Sa kabila ng pagsusumikap ni Jake na iligtas ang babae ay binawian pa rin ito ng buhay. Bago pa sila makapagplano ng gagawin ay pinaligiran sila ng grupo ng Chiricahua ng mga Apache Warriors at ginawa silang bihag. Sa kampo ay sinunog ng mga Apache Warriors ang katawan ni Ella habang iniimbestigahan ang grupo ng leader na si Black Knife.
Sinisisi pala ng mga Apache warriors ang mga cowboy kung bakit pinipinsala ng mga alien ang dati ay tahimik nilang teritoryo. Uminit ang sitwasyon nang biglang lumaki ang apoy at ikinagulat ng lahat ng bumangon si Ella. Dito ay binunyag ni Ella ang katotohanan na kanyang itinatago. Hindi tao si Ella bagkus ay isa siyang alien na kumatawang tao. Dagdag pa niyang nagmula siya sa malayong planeta na sinira ng mga alien na ngayon ay umaatake sa planetang Earth. Ang mga alien na ito ay naparito para sa mga ginto. Kumukuha pala ng tao ang mga ito upang pag-aralan ang mga kahinaan ng mga nakatira sa mundo. Nang marinig ito ay sinabi ni Black Knife na maghanda ang kanyang mga tauhan para sa digmaan. Ayon pa kay Ella ay mahahanap nila ang mga alien kung maaalala ni Jake ang kanyang nakaraan. Binigyan siya ng mga Apache ng espesyal na inuming makakatulong upang alalahanin kung saan mahahanap ang mga spaceship. Dito ay naalala niyang pinag-eksperimentuhan sila ng mga alien kung saan namatay si Alicia. Kakaibang mga teknolohiya ang ginamit sa kanya at sa sobrang pagkatakot ay nagawa niyang ma-activate ang bracelet ng alien na malapit sa kanya. Naalala niyang ang mga spaceship ay nakatago sa malawak na kuweba na matatagpuan sa kanyon. Sumunod na araw ay tinungo ng grupo ang lokasyon ng kuweba. Pinaliwanag ni Ella na ang mothership ay nagmimina ng ginto habang ang mga alien ay nakatago sa loob nito. Ang maliliit na spaceship ay labas-pasok sa kuweba upang magbantay sa mga taong lalapit sa kuweba. Nais ni Woodrow na kunin ang atensyon ng mga alien upang magkaroon ng pagkakataon si Jake na pumasok sa loob. Hindi pumayag si Black Knife dahil nais nitong makipaglaban ng ayon sa kanyang sariling paraan. Pinuntahan ni Jake ang kanyang dating gang na noon ay nagtatalo-talo sa kaunting ginto na kanilang nakita. Nais ng gang na umalis na lamang upang maiwasan ang mga alien, ngunit kinumbinsi sila ni Jake na lumaban dahil hindi titigil ang mga ito hanggat hindi sila napapatay. Nag-aalangan si Black Knife kung kaya nga bang pangunahan ni Woodrow ang laban sa mga alien dahil kaunting tauhan na lamang ang meron sila. Sa pagdating ni Jake kasama ng kanyang gang ay nagkaroon muli sila ng pag-asa na manalo. Kinagabihan ay naghanda ang mga Apache warriors sa laban at nagsagawa ng ritual. Sa pagsapit ng umaga ay tumungo ang grupo sa kanyon habang inaakyat ni na Jake ang mothership upang maglagay ng pasabog. Matagumpay nilang napasabog ang mothership kaya't napilitan ang mga alien na lumabas at simulan ang laban. Si Emmett at Doc ang umasikaso sa mga sugatan habang si Ella at Jake ay tumungo sa loob ng kuweba. Mainit ang naging labanan at marami ang nalagas sa magkabilang panig. Nahulog si Woodrow mula sa kanyang kabayo at lumapit ang alien upang patayin siya. Sinubukang tumulong ni Nat subalit malakas ang alien kumpara sa kanya dahilan upang magkaroon ng mga sugat sa katawan. Sa oras na iyon ay dumating si Doc at nagawa nitong patayin ang alien. Bago tuluyang namatay ay nagpasalamat na lamang si Nat kay Woodrow sa mga naitulong nito sa kanya. Sa loob ng kuweba ay nakita ni Jake at Ella ang isang mina ng ginto at naroroon ang mga hinahanap nilang tao. Sinira ni Ella ang malakas na ilaw na kumokontrol sa mga tao habang pinatay ni Jake ang nakabantay na alien. Gamit ang bracelet ay hindi hinayaan ni Jake na makalapit ang mga alien habang dinadala ni Ella ang mga tao sa ligtas na lugar. Imbes na tumakas na ay tumungo si Ella sa loob ng kuweba at sinundan ito ni Jake. Sa labas ay mainit na bakbakan pa rin ang nagaganap. Labis na natakot si Emmett, ngunit nilakasan niya ang loob at pinatay ang isang alien. Nakarating si Ella at Jake sa loob ng mothership kung saan ay nais itong wasakin ni Ella gamit ang bracelet. Naghanap sila ng paraan upang tanggalin ang bracelet. Ngunit imbes na iwanan na lamang doon ay pinasok pa ito ni Ella sa ship kahit pa napakadelikado nito. Sinubukang antayin ni Jake si Ella ngunit dumating ang mga alien kaya't napilitan siyang umalis. Sa labas ay nakita ni Emmett ang mga taong papalabas ng kuweba kaya't agad niyang tinawag ang mga ito. Dahil hindi kasama ng mga ito si Ella at Jake, ay nagmadaling pumasok ng kuweba si Woodrow upang tumulong. Nagawang hulihin ng alien si Jake at plano siya nitong ibalik sa laboratorio, buti na lamang at dumating si Woodrow. Nagkaroon ng pagkakataon si Jake na itapon sa alien ang kumukulong ginto dahilan ng pagkamatay nito. Alam ng mga alien na malapit na silang matalo kaya't pinaandar nila ang mothership, subalit pinasabog ni Ella ang bracelet na dahilan ng malakas na pagsabog. Tuluyan na ngang natalo ang mga alien, kaya't nagsama-sama ang mga nakaligtas kasama ng mga mahal nila sa buhay. Umuwi ng kanyang bahay si Jake upang mag-alay ng respeto sa namayapang si Alicia bago tumungo ng bayan. Dahil sa nakuhang mga ginto sa mothership ay muling naging maganda ang takbo ng buhay ng mga tao sa bayan. Samantala nagbagong buhay na rin si Percy at ngayon ay kasama si Woodrow sa pagpapatakbo ng kanilang negosyo. Nagdesisyon si Jake na manatili sa bayan, bagay na nagustuhan ni Woodrow. Dahil isang wanted na tao si Jake ay nangako si Woodrow ng tulong upang muling makapagsimula ng bagong buhay.